Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming kang pinupuri, aming kang sinasamba. Dinadakila, tinataas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa panahon, Panginoon, na kami nakasamba, O Diyos. Nakalapit sa iyo, Panginoon. At alam namin, Panginoon, kinalugdan mo ang aming mga pananambahan, Panginoon. Salamat sa banal mong Espiritu, Panginoon, na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, sa pakikinig namin ng mga salita mo, Panginoon, buksan mo ang aming espiritual na tenga at kaisipan. At dalangin namin bawat salita mo, Panginoon, na aming maririnig, Panginoon, ay magbigay, Panginoon, ng kalakasan sa aming mga espiritual na buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. 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 Palakpakan natin, Panginoon. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Mayroon po ba kayong mga Bible, mga kapatid? Wala kayong Bible. Amen. Sabi sa Jeremiah 33, verse 3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. At ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo mauunawaan. Amen. Sino po dito ang gusto na tutugunin siya ng ating Panginoon? Amen. Gusto natin kapag tayo nananalangin, siyempre tugunin tayo ng ating Panginoon, di po ba? Sa ating daw buhay bilang mga Kristiyano, isa sa pinakamalakas na sandata nating hawak ay ang pananalangin. Sa pamamagitan ng panalangin, nakakausap natin ang Diyos. Tayo'y nagpapahayag ng ating mga kahilingan at nagpapakita tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Ngunit madalas, tayo ay nagdududa kung ang Diyos ba ay talagang nakikinig sa ating mga panalangin at kung sasagutin ba ng Diyos ang ating mga panalangin. Ngayong araw na ito, mga kapatid, talakayin natin ang tungkol sa panalangin. Sabi ko nga, ito pala yung pinakamagandang sandata ng isang Kristiyano. Ang alin? Ang panalangin. Ngayon, talakayin natin ang panalangin. At kung paano ang Diyos ay sumasagot sa panalangin ng mga taong tumatawag sa Kanya ng may pananampalataya. Ngayon, tanong, ano ang nagaganap kapag tayo ay nananalangin? Anong nagaganap? Kapag tayo nagpe-pray, una, siyempre, ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Yun ang pinakamaganda dun eh. No? Na alam mo, yung kinakausap mo, nakikinig sa iyo. Nakaranas na ba kayo ng meron kang kinakausap tapos hindi siya nakikinig sa iyo? Ang dami mo nang nasabi. Tapos iniintay mo yung sagot niya, sabi niya sa iyo, ano yun? Ang dami mo nang nasabi eh. Di po ba, naranasan niyo na ba yun? Yung wala siya interest sa sinasabi mo, ang dami-dami mo nang sinalita, ang dami-dami mo nang kwento, nagdaing ka na sa kanya ng mga problema mo. Nang tanungin mo siya, wala siyang ibinigay na sagot. Ang sagot niya sa iyo, ha? Ano yun? Pakiulit? Kapatid, dismayado ka nun. Ibig sabihin, hindi ka pala nakikinig. Di po ba? Pero ang Diyos, na ating kinikilala at pinaglilingkuran. Ang sabi niya, nakikinig siya. Amen? Ang sabi, ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Ang sabi ng Jeremiah 33, 3a, kung tatawag ka sa akin, ang sabi ng Panginoon, tutugunin kita. Amen? Di ba ang gandang pangako nun? Kung tatawag ka sa akin, kung mananalangin ka sa akin, kung dudulog ka sa akin, kung magsasalita ka sa akin, ang sabi ng Panginoon, tutugunin kita. Ang sabi ko kanina, kapag may kausap ka, ang dami mo nang nasabi, ngunit ang tugon niya sa iyo, ha? Ano yon? Pakiulit. Anong klaseng pakikipag-usap yon? Pero ang Diyos, ang sabi niya, binigyan na tayo ng garantiya ng ating Panginoon Diyos, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Ibig sabihin ng tenga ng Panginoon na akiling, nakikinig, interesado siya sa iyo, kapatid. Sa tingin niyo, bakit interesado ang Panginoon Diyos sa salita mo? Alam niyo bakit? Mahalaga ka sa Diyos eh. Amen?
Di ba kapag ka mahalaga ang isang tao, pinakikinggan mo? Bawat salita niya, ninanamnam mo. Kapatid, bawat salita natin, bawat salita natin sa ating Panginoon, ninanamnam ito ng ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, kung tatawag ka sa akin, ito gawin mong personal. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Wow, praise the Lord, hallelujah. Di ba? Sabi ko nga, napakagandang pangako ng Panginoon at napakagandang panghawakan na hindi tayo binabaliwala ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Kung magsasalita pala ako sa Kanya, kung tatawag pala ako sa Kanya, sasagot siya. Amen? Mga kapatid, ngayon, mayroon ka bang pinanalangin sa Panginoon? Mayroon ka bang sinabi sa Kanya? Sa tingin mo, binabaliwala ka ng Diyos? O nakikinig siya sa iyo? Nakikinig, sinabi nga niya kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay nakikinig at sumasagot sa ating mga panalangin. At dulot nito ay kapanatagan. Dahil alam mo na may kabuluhan ang pagtawag mo sa Kanya. Di ba? Yun ang pinakamagandang bagay doon. Alam mo, may kabuluhan pala yung ginagawa mo. Pag kinakausap mo siya, may kabuluhan pala yun. Bakit? Nakikinig siya. Amen? Di ba sabi ko kanina, anong kabuluhan? Kung nagsalita ako ng salita sa iyo, wala ka palang naiintindihan. Hindi mo pala ako pinakikinggan. Amen? Nakakadismaya yon. Ibig sabihin nun, hindi ka importante dun sa taong kausap mo. Pero dito, pinagpapakita, kapatid, importante tayo sa Diyos. Amen! Di po ba dapat tayong matuwa? Parang ganito, sino ako, Panginoon? Para pahalagaan mo yung aking mga pagdaing. Alam nyo, mahal lang tayo talaga ng Diyos eh. Kaya sa bawat salita na namumutawi sa ating mga bibig, pinahahalagahan ng Panginoon. Alam ng Diyos. Sabi ko nga, ang pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay nagpapakita ng kapanatagan at pagmamahal sa atin at nagpapatibay ito ng ating pagtitiwala sa Diyos. Di ba? Kapag alam mo na ang Diyos, pinakikinggan ka, nagpapatibay ito ng pagtitiwala. Sa iyo lang ako magtitiwala. Sa iyo lang ako magsasalita. Bakit? Unang-una, bakit ka sa Diyos dapat magtiwala? Napakamakapangyarihan ng Diyos. Wala kang dapat pagtiwala ang iba, kundi ang Panginoon Diyos. Bakit? Makapangyarihan siya. At itong makapangyarihang Diyos na ito, kapatid, nakikinig sa inyong mga daing. Nakikinig sa ating mga panalangin. So, napakahalaga ba ng pananalangin? Kaya lang, ito daw yung ayaw ng mga mananampalataya, yung oras ng pananalangin. Tingnan ninyo, pag prayer meeting, ilan lang ang dumadalo. Tama? Pag prayer meeting, ilan lang ang dumadalo. Ayaw. Ayaw ng tao ng salitang pananalangin. Samantalang doon pala tayo nakakakuha ng ng lakas sa ating mga pananampalataya. Doon sa panahon na tayo ay nananalangin. Kapatid, magpasalamat ka sa Panginoon dahil nakakausap mo siya. Pastor, wala naman ako nakikita eh. Kapatid, yung madama mo lang yung presensya ng Panginoon, sapat na. Hindi mo kailangan makita ang Diyos. Una, banal siya. Marumi tayo. Amen? Sapat na, Panginoon, na mandama ko ang presensya mo. Sapat na yon. At alam ko, kapag naramdaman ko ang presensya mo, alam ko na pinakikinggan mo ang aking mga panalangin. Kapatid, kapag oras ng panalangin, manalangin ka. At may kasiguruhan sa Panginoon, pakikinggan ka niya. Kapatid, ngayong oras na ito, ano ang gusto mong idulog sa Panginoon? At may kasiguruhan naman ng Diyos, pakikinggan kita. Sige, hinahamon ko kayo.
sa tingin mo, ang gusto mong ilapit sa Diyos. Ano yan? Kalusugan mo? Kagalingan mo? Kabuhayan mo? Ilapit mo sa Diyos ng may pagtitiwala. At ang mahalaga doon, alam mo na ang Diyos na ito, na pinananaligan mo, tinatawagan mo, pinahalagahan ka, pinakikinggan ka. Kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos. Nakikinig siya sa bawat salita natin. Kasi mahal ka ng Panginoon. Hallelujah! Ang pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay nagbibigay ng pag-asa at ginhawa sa ating mga buhay, lalo na sa panahon ng mga pagsubok at paghihirap ng ating mga buhay. Sino dito dumaraan sa pagsubok? Man, dami natin struggle. Dami natin problema. Pag dumadaan tayo sa panahon ng pagsubok, no? Manalangin ka. Madalas, kapag dumaraan tayo sa mga pagsubok at suliranin sa daigdig na ito, kapatid, ang una nating ginagawa, nag-aalala tayo. Nagwo-worry tayo. Ang tanong, natural bang nagwo-worry? Oo, tao tayo eh. Kaya lang, tinuturuan tayo ng Panginoon, unahin mong manalangin sa Kanya. Unahin natin dumulog sa ating Panginoon. At ang mahalaga doon, alam natin, nakikinig ang ating Panginoon. At kapag ganoon, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Pag-asa, ginhawa sa ating mga buhay. Lalo na doon sa panahon na dumarating tayo doon sa pagsubok at paghihirap ng ating mga buhay. Di ba yun ang pinakamaganda doon? Meron tayong pag-asa. Tutugunin ako ng Panginoon, bagamat dumaraan tayo sa mabigat na suliranin. Alam ko, isang araw, lahat ng itong aking suliranin, bibigyan ng kasagutan ng Panginoon. Pag-asa yun eh. Bagamat hindi mo pa nakikita, meron kang pag-asa. Hindi mo pa nakakamit yung iyong hinihingi sa Panginoon, pero may pag-asa ka na sinasabi mo sa sarili mo, ibibigay ito ng aking Panginoon. Mahalaga ako sa Diyos eh. Amen? Amen. So yun po, yun ang kahalagaan ng pagsagot ng ating Panginoon. Ang pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Kapangyarihan at kakayahan na tugunan ng ating mga panalangin. Kapag sumasagot ang Diyos, meron siyang pinapatunayan sa atin, mga kapatid. Nagpapatunay ang Diyos. Sino dito? Mayroong idinilangin sa Panginoon na tila imposible. Sa mundong ito, imposible. Pero nung dumulog ka sa Panginoon, pinakita sa iyo ng Panginoon, yung hindi kaya ng daigdig, yung hindi kaya ng tao, yung hindi kaya ng doktor, kaya kong gawin. Amen? Kapatid, may mga bagay sa daigdig na ito na hindi kayang gawin ng tao. Pero ang Diyos kaya niya. Bakit? Lahat ng kapangyarihan nasa Diyos. Kaya kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Ngayon, kung ang Diyos na ito, napakamakapangyarihan, at wala siyang hindi kayang gawin. Ulitin ko, at wala siyang hindi kayang gawin. Kung wala siyang hindi kayang gawin, kanino ka pa magtitiwala at lalapit? Sa Diyos. Kaya lang, minsan hindi tayo malapit agad sa Diyos. Bagamat alam natin na ang Diyos natin pinaglilingkuran at kinikilala, makapangyarihan at kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, hindi agad tayo lumalapit sa Diyos. Kapatid, unahin nating lumapit sa Diyos. Bakit? Siya lang ang may magagawa. At kapag ginawa mo yan, kapatid, makikita mo, patutunayan ng Panginoon sa iyo, siya ay isang Diyos na makapangyarihan at wala siyang hindi kayang gawin sa daigdig na ito. Amen? Yan ang Diyos. Napaka-makapangyarihan niya. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Wala siyang hindi kayang gawin. Yung dagat nga, pinabubukas ng Panginoon. Makadaan lang kanyang mga lingkod. Di po ba? Panahon ni Moises, binuksan ang dagat. Sabi ng mga Egyptian, ang Diyos daw ng mga Israelita ay isang walang kwentang general. Bakit? Dinala sila doon sa lugar na kung saan trap sila.
Napanood niyo yung Ten Commandment? Doon ko lang hindi kinuha sa Ten Commandment. Yung Diyos ng mga Israelita ay sabi ay general na walang kwenta. Nilala sila sa dagat. Saan sila ladaan sa dagat? Pero ang Diyos, laging may daan. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Di ba? Gagawa ang Diyos sa atin ng daan. Doon sa panahong tila walang daan, ang Diyos gagawa ng daan. Kailan magaganap ito? Kapag tayo nananalangin. Pamamanghain tayo ng Diyos. Di ba ang sarap nun? Na makita natin, wow, yung Diyos na aking kinikilala, isang makapangyarihan Diyos. Di po ba? Kapatid, Diyos mo ba siya? Diyos ba natin siya? Makapangyarihan siya. At kapag dumadalangin ka sa Kanya, pamamanghain ka ng Panginoon. Bakit gusto ng Diyos na pamanghain ka? Para mapuno ito ng pagsamba, hindi ng pagdaing, hindi lang ng reklamo, kundi mapuno ito ng pagsamba, ng papuri para sa Diyos. Kasi pinamamangha tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtugon sa ating mga panalangin. Amen? Sino dito? Si Ate Evelyn, nagpapatotoo. 22,000. Hindi ko kailangan 22,000. Bakit? Meron Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tinugon ba ang kanyang panalangin? Amen. Hindi niya kailangan magbayad. Dahil bakit? Ang Diyos na ito na kanyang kinikilala, naniniwala siya na isang manggagamot. Kung ang Diyos na ito ay isang manggagamot, di sa Kanya ako lalamit na manggagamot pala ang Diyos di sa Kanya ako magtitiwala at ang Diyos mag-uumpisang pamanghain ka. At tignan ninyo, kapag namangha ka, ano ang nagdulot nito kapag namamangha ka dahil alam mo na yung iyong pinanalangin sa Kanya ay tinugon niya. Yung mahihiyain, pumupunta doon at nagpapatotoo, ay sinagot po ng Panginoon ang aking panalangin. At hindi lang siya ang napagpapala, maging ang mga taong nakikinig. Napagpapala, ay, kung siya sinagot ng Panginoon, ako kaya hindi sagutin ng Panginoon, sasagutin rin ng Panginoon. Yung Diyos niya, Diyos ko rin Di po ba? Kapatid, gustong-gusto ng Panginoon tugunin ang inyong mga panalangin. Masaya siyang ibinibigay ito. Hindi siya malungkot kapag nagbibigay at sumasagot ng mga panalangin. Masaya niyang iginagawad ang tugon sa ating mga panalangin. Bakit? Mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Ang pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay nagpapakita ng Kanyang kapangyarihan. Sabi ko nga, kapangyarihan. Sabihin nyo nga, kapangyarihan ng Diyos. Yan. Yan ang ipapakita ng Panginoon kapag tayo nananalangin, yung Kanyang kapangyarihan. Wow! Gusto nyo bang makita yung kapangyarihan ng Diyos? Mga kapatid, inuulit ko, gusto nyo bang makita ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos? Manalangin kayo! Gusto mo palang makita ang kapangyarihan ng Diyos, manalangin ka! Alam niyo kaya nating hindi nakikita ang kapangyarihan ng Diyos? Hindi ka nananalangin. Gusto mong mamangha sa gawa ng Diyos, ayaw mong tumulog sa Kanya. Di po ba? Sabi nga ng pamangad God answers prayers. Kung God answers prayer, ang gagawin mo? Pray. Sinasagot pala niya pray. Kapatid, gusto nyo bang mamangha? Pray. Pray. Amen? Ang pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay nagpapatibay ng ating relationship. No? Ang pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay nagpapatibay ng ating relasyon sa Diyos
na nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa at pagmamahal sa Kanya. Di po ba? Napagtitibay yung ating relasyon sa Diyos. Nalalapit ka lalo sa Panginoon at gustong-gusto ng Panginoon yun na nalalapit tayo sa Kanya. Bakit? Siyempre, mahal ka nga niya eh. Kaya gusto niya, sagutin ang panalangin mo, nang sa ganon, yung inyong relasyon natin sa Kanya, lalong lumalapit. Nalalapit ng nalalapit. Kapatid, sabi ko nga, kapag namangha ka sa Diyos, ano ang kasunod? Ano ang kasunod? Misang kang tinugon ng Panginoon, namangha ka sa Kanya, na alam mo pala, ang susi para matugunan ang mga pangangailangan mo ay ang pananalangin. Anong gagawin mo? Di ba? Lalapit ka ng lalapit. Mananalangin ka ng mananalangin. At kapag nananalangin ka ng nananalangin, di ba ang lapit-lapit mo sa Diyos? Relationship, nabubuo, anak, tatay, laging nag-uusap. Alam niyo kapag hindi nag-uusap ang magpamilya, kahit magkapamilya sila, malayo ang kanilang mga kalooban. Bakit? Hindi sila nag-uusap eh. Meron bang ganyan sa pamilya? Opo. Ang lehat-lehat na ng bahay, pag nagkasalubong, hindi man lang mag-usap, hindi man lang magbatian. Hindi nila, parang ganito, kapag may suliranin, sa iba pa sinasabi. Hindi sa iyo. Kapatid, malapit ba ang tawag doon? Bagamat anak mo siya, bagamat magkapamilya kayo. Pero pagka hindi kayo nag-uusap, malayo ang relasyon ninyo. Tama po ba? Ano ang nagpapalapit sa magpamilya? Pag-uusap, fellowship, pakikipag-ugnayan. Lagi, araw-araw. Tingnan ninyo, tayo. Tanungin ko kayo, masaya ba kayong kasama ninyo ang mga kapatiran? Amen. Ako po masaya. Masaya ako kapag kasama ko ang mga kapatiran. Bakit? Kasi nabubuo yung relationship. Nabubuo. Kapatid, hindi masama mag-online. Hindi masama mag-online. Kaya lang, mas mainam pumunta ka sa bahay-sambahan. Alam niyo kung bakit? Bukod sa nalalapit ka sa Diyos, nalalapit ka sa mga anak ng Diyos. Amen? Nalalapit ka. Sa mga kapwa mo, mananampalataya. Bakit? Pakikipag-fellowship. Okay yun. Pero mas maganda, buuin natin ang ating relasyon, pakikipag-fellowship natin sa Diyos. Paggising mo sa umaga, sabi ko nga ng kanta, paggising sa umaga, hanapin mo na ang Diyos. Hanapin mo na ang Diyos. Basahin mo ang kanyang mga salita. Amen? Alam nyo bakit maraming mga mananampalataya, mga lugmok at mahihina, kulang ng pananalangin, kulang ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kapatid, ano ba ang backbone ng church? Ano ang backbone? Gulugod. Kapag yung gulugod nasira, hindi ka na makakatayo. Alam nyo ba kung ano ang backbone ng mga mananampalataya? Prayer. Panalangin. Kapag hindi ka nananalangin, kapatid, magiging baldadong Kristiyano ka. Wala kang magagawa. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Paano tayo nakikipag-ugnayan sa Panginoon? Through prayer. Relationship. Amen? So ngayon, gusto nyo bang sumasagot ang Diyos sa inyo at nabubuo ang relasyon nyo sa Panginoon? Kapatid, pray. Manalangin ka. Amen? Basic lang yan, ha? Napaka-basic niya ng mensahe ngayon, pero madalas, hindi ito nagagawa ng mga mananampalataya. Kaya ang Panginoon patuloy at patuloy na nagpapaalala. Kaysa unahin mo munang makipag-usap sa iba, makipag-usap ka muna sa Diyos para mabuo ang relationship nyo ng Panginoon.
Amen? Kapatid, nabubuo ang relasyon. Kapag tayo ay nananalangin, sasagot ang Diyos sa iyo, mamamangha ka sa Kanya, mabubuo yung relasyon nyo bilang mag-ama. Amen? Kasi may pakikipag-usap. Ano pa? Ang pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay nagbibigay ng direksyon at gabay. Guide. Kapag siya sumasagot sa panalangin mo, no, lumapit ka sa Kanya, gulong-gulo yung kaisipan mo. Hindi mo alam kung paano didesisyonan ng isang bagay. Sabi ko nga, maraming bagay na hindi natin alam. Kahit napakatalino mo, may mga bagay na hindi mo alam. At kapag ka nandun ka sa panahon na yon, nandun ka sa sangandaan, ibig sabihin ng sangandaan, ang daming daan, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Nalilito ka. Anong gagawin mo? Mag-pray ka, humingi ka ng gabay. Kapag naliligaw tayo, anong ginagawa natin ngayon? Waste. Kaya lang ang tawag ni Pastor Jan, waste of time. Ha? Waste of time. Minsan kasama ako ni Pastor, pumunta kami ng Parañaque. Tatawid lang kami Sabi ni Waze, lumiko ng kanan. Sabi ni nung Waze, lumiko sa kanan. Mag-U-turn. Ang layo ng U-turn, Parañaque. Tapos pagdating namin doon sa pinag-anuhan namin, pwede pala lumiko. Pwede pala. Sabi ko, Pastor, pinakanan tayo, pwede naman palang kumaliwa. Sabi ni Pastor, sabi ko sa iyo, waste of time yan Kita ninyo? Dito sa daigdig na ito, hindi lahat ng impormasyon, tama. Amen? Pero ang Diyos, kapag nagbigay ng direksyon at gabay, tumpak, tama. Bakit? Diyos siya. All-knowing ang Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay. O kanino ka palalapit? Kung nangingi ka ng direksyon, nalilito ka. Ano, nagbibigay ng kalituhan? Panginoon, ano pong gagawin ko sa bagay na ito? Nalilito po ako. Ang Diyos tutugon kapag ikaw ay nananalangin. Hayaan yung ipatotoko yung ano ba si Nicole? Wala. Nasaan si Nicole? Yung testimony ni Nicole. Na-promote si Nicole. Nicole natin. Tapos, kasama sa promotion niya, siyempre, tontuwa siya, na-promote siya. Pastor, na-promote ako. Wow, ang tagal ko hinihintay yan. Na-promote ako. Siyempre, pag na-promote, kasama doon yung sahod. Di ba? Alam nga naman na-promote ka, nadagdagan yung trabaho mo, piso lang rin ang sahod mo. Siyempre, tataas yung sahod. Kasama sa promotion, sabi sa kanya, may pasok ka ng linggo. May pasok ka ng linggo. Ano ba yung shiner niya doon ng karaanon? Testing of faith. Natatandaan niyo yun? Testing of faith. Tinest siya sa kanyang pananampalataya. So sabi ko sa kanya, Nicole, yung promotion mo kasama yung bagay na yan. Tinetest ka ng Panginoon, ano ang gagawin mo sa bagay na yan? Pray! Yun lang ang sinabi ko sa kanya, pray! Pray. At alam nyo, totoo ang Diyos nagbibigay ng gabay. Nagbibigay ng gabay. Alam ninyo, dahil sumunod siya kung ano ang kalooban ng Panginoon, nanindigan siya, meron po kaming, may ministry po ako sa church tuwing linggo. Hindi po ako pwedeng mawawala sa church ng linggo, sasamba po ako sa Panginoon. Di ba pwedeng sabihin, kapopromote mo pa lang? Tinatanggihan mo na. Alam nyo, sabi sa kanya, Nicole, tines siya ng Panginoon doon sa faith niya. Sabi sa kanya supervisor niya o ano man. Sabi sa kanya, Nicole, mula ngayon, ang iyong walang pasok, Sabado at Linggo. Praise God! Di ba? Kasi bakit? Kasi nangingi siya ng gabay. Lord, ang gagawin ko, nalilito ako. Susundin ko ba siya? O maninindigan ako na pag-araw na ito, Lord, sa iyo ako. Sa iyo, linggo, sa iyo ito, ministry ko to.
Mawawala yon, Panginoon. Di ba pwede naman yan sabihin, Pastor, pwede naman mag-online na lang ako. Una, ulitin ko, hindi masama ang online. Kaya lang, pinanindigan niya. Pag araw ng linggo, sa Diyos ako. Pag araw ng Lunes, sa Diyos ako. Kasi hindi ka naman makapaninindigan kung hindi araw-araw wala ka sa Diyos. Nanindigan siya sa kanyang pananampalataya at ginabayan siya ng Panginoon. Binigyan siya ng Panginoon ng tamang salita na kapag nakipag-usap siya dun sa mga superior niya, ang gagawin ng mga ito, bibigyan siya ng malaking pabor. Alam niyo kung bakit? Ang Diyos ang nag-uudyok sa mga taong ito, huwag mo siyang pagbabawalan sa pag siya ay sumasamba sa akin. Ibigay mo ang Sabado at Linggo. Yon ang ginigay kay Nicole. Hallelujah, di ba? Kapuri-puri ang Panginoon, kasamba-samba, kamangha-mangha. Nabubuo lalo yung yung faith, yung relationship sa Panginoon. Through Through prayer. Amen? Yan. Yan ang nagaganap. Direksyon. Binibigyan tayo ng direksyon ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Ang Diyos ang tumutulong sa atin na makita ang kanyang mga plano sa atin. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. At hindi mo alam yon. Pero may plano na ang Diyos sa iyo. Kung gusto ng Diyos na pagyamanin ka, pagyayamanin ka ng Panginoon. May plano siya sa iyo. Kaya lang gusto ng Panginoon, makita mo yung big picture. Eto, anak, eto yung lakaran mo, eto yung dapat mong gawin. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di ba nasa Bible? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapatid, yun na nga eh. Di ba gabay ng Diyos yun? Di ba direksyon ng Panginoon yun? Anong direksyon? Seek, hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. O lahat ng yan. Lahat ng inyong pangangailangan, idadagdag ng Diyos. Amen? Kaya lang, mahirap ang gusto ng tao, yung all these things. Ay na ba ang tao gusto lang all these things? Panginoon, unahin mo nang ibigay yung all these things. Hindi mo pwedeng pangunahan ng Diyos. Sino dito gusto ng all these things? Ayaw niyo ng all these things? Ako lang? Ako gusto ko ng all these things. And all these things. Siya may-ari niyan eh. And all these things shall be added unto you. Gusto ko yun. Gusto niyo? Seek first the kingdom of God. Paano mo hanapin? Through prayer. Through prayer. Makikita mo lang ang gabay ng Panginoon kapag nakaluhod ka. Nakaluhod, umiiyak. Panginoon, nagugulo na po ako. Hindi ko alam kung saan ako susunod. Sa mundo ba? Sa direksyon bang ito? Kanino ko susunod, Panginoon? Kapag nakaluhod ka, nananalangin ka na sa Panginoon, doon mag-uumpisang mangusap ang Diyos sa iyo. At kapag nangungusap na ang Panginoon sa iyo, kapatid, sundin mo. Sundin mo. Bakit? Nangungusap na nga eh. Kapag nangungusap na ang Diyos sa iyo, sundin mo. Paganahin mo yung pananampalataya mo, kahit lihis pa, doon sa nalalaman mo. Amen? Kapatid, tamang gabay, tamang direksyon, ibibigay ng Panginoon. Kaya sinasagot niya lagi ang ating mga panalangin. Amen? Palakpakan niyo nga ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Tanong, sumasagot nga ba ang Diyos sa ating mga panalangin? Oo nga eh. Di po ba? Sabi nga sa awit 145:18, siya'y nakikinig. Ano ang sabi? Siya'y nakikinig at andang tumulong sa lahat ng tao. Awit 145 verse 18. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Kapatid, unawain mo mabuti.
Siya daw ay nakikinig at handang tumulong. May suliranin ka, handang tumulong sa lahat ng tao. Pero may kasunod. Ang sabi, sa sino mang taong, ano yun? Ang pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. Kasi meron tumatawag sa kanya, hindi tapat at totoo. Kapatid, lahat ng tao kapag tumawag sa Diyos, tutugon ng Diyos. Kaya lang tinitignan ng Diyos ang puso, ang motibo. Tinitignan ng Diyos, tapat ba siya? Totoo ba ang pagtawag niya? Ang kanya bang hinihingi ay hindi makasarili? Humihingi ba siya para sa ikauunlad ng mas nakararami? Para sa ikabubuti ng nakararami? Hindi lang ba siya humihingi para sa sarili niya? Kapatid, kapag nakita ng Diyos na ganon, tapat at totoo ang ating mga panalangin, sumasagot ang Panginoon. Hallelujah. Magpe-pray na tayo. Ang sabi, ano ang panalangin na tinutugon ng Diyos? Kasi sabi doon sino man pagtawag sa Kanya ay tapat at totoo. Ano ang mga panalangin na tinutugon ng Diyos? Una, panalangin may pananampalataya. Ano daw? Panalangin may pananampalataya. Nananalangin ka tapos nagdududa ka. Paano kang tutugunin ng Diyos? Nakukuha niyo po. Pastor Romel, tawag ka ng tawag sa Panginoon, nagdududa ka naman. Panginoon, ito po ang aking suliranin. Panginoon, ito po ang suliranin ko. Pagkatapos mong manalangin, sasabihin mo, bibigay mo kaya niya? Bibigay kaya ng Diyos? Nagdududa ka agad. Hindi. Tutugon ng Diyos sa panalangin may pananampalataya. Dapat nananampalataya ka sa Diyos. Ang sabi ng Ang sabi, ang panalangin na may pananampalataya ay sinisigurado ng Diyos na sasagutin niya. Ang sabi ng Marcos 11:24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon. At matatanggap nga ninyo. May sigurado ba na tutugon ng Diyos? Di ba? Tutugon ng Diyos. Ang sabi niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, si Jesus nagsasalita dyan kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Manalig nga kayo na natanggap nyo na. Panginoon, salamat po, natanggap ko na. Natanggap ko na po. Amen? At sabi ni Lord, at matatanggap nga ninyo. Bakit? May pananampalataya ka Testing of faith, sabi ni Nicole. Sinusubok, tinitignan yung faith mo. Minsan hindi mo patangan. Pero alam mo na at kailangan panghawakan mo. Maniwala kang bibigay ito ng Panginoon, bibigay ito ng Panginoon. Lord, thank you. Bagamat wala pa, pinagte-thank you mo na. Pinapasalamat mo na. Bakit? Nananampalataya ka sa Diyos Amen? Ano pa? Kapag ikaw ay mananalangin, siguraduhin mo na yung pinapanalangin mo, kalooban ng Diyos. Lord, meron naman akong faith sa iyo Kapatid, kailangan pag mananalangin ka, alam mo, kalooban ng Diyos yung pinapanalangin mo. Amen? Minsan nananalangin tayo, hindi naman kalooban ng Diyos. Kahit anong gawin mo, sigaw na sigaw dyan, at mangalit pa yung iyong mga litid ng kasisigaw, kung yung pinapanalangin mo, hindi kalooban ng Diyos, hindi yan ibibigay ng Diyos. Hindi na nga niya kalooban, ba't bibigay pa niya? Kapatid, kung mananalangin ka at gusto mong tugunin ka ng Panginoon, manalangin ka ayon sa kalooban ng Diyos. Ano daw? Manalangin ka ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mga panalangin na naaayon sa kalooban ng Diyos ay sinisiguro ng Diyos na sasagutin niya ito. Ang sabi ng 1 John 5, verse 14 hanggang 15, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating
ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Ang sabi ni John diyan, ano sabi? Hindi tayo nag-aatubili na lumapit sa Diyos. Bakit? Sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hihingin natin. Pero ang sabi ni John doon, ang sabi, eto, nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Oo, hindi tayo nag-aatubili. Kapag mayroon tayong pangangailangan, lumalapit agad tayo sa Diyos. Tama yun. Lalapit agad tayo sa Diyos. Kaya lang, sabi doon, ngunit alam natin na ibibigayan ng Diyos ng ayon sa kanyang kalooban. Amen? Ayon sa kalooban ng Diyos. Kapatid, manalangin ka ayon sa kalooban ng Diyos. Tuloy natin, verse 15. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam nating ibibigay niya ang hihilingin natin sa Kanya. Kapatid, alam nating ibibigay pala ng Panginoon manalangin ka ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Alam mo naman kung anong kalooban ng Diyos. Tanong, kalooban ba ng Diyos na maligtas ang iyong mahal sa buhay? So pray. Panalangin mo ang mahal mo sa buhay na hindi pa nakakilala kay Kristo. At magugulat ka na lang isang araw, nakaupo dyan. Amen? Huwag mong pangsasawaan, magugulat ka na lang nariyan. Nagkasama kami ni Kuya sa Cavite. Sabi nga niya sa akin, alam mo, Pastor, wala naman nagpilit sa akin Wala naman nagpilit sa akin. Sabi ko, alam nyo, isang bagay ang alam ko, hindi ka pinagsawaan ng asawa mo. Tama, di ba, Kuya? Na manalangin. Pastor, pag-pray natin yung asawa ko, si brother husband ko, pag-pray natin. Tama, Ate Evelyn? Pag-pray natin, makakilala siya sa Panginoon. Kapatid, tingnan ninyo, andyan na ngayon. Walang nagpilit sa kanya. Amen? Kasi, nananalangin yung kanyang asawa ayon sa will of God. Kalooban ng Diyos yung kaligtasan. So, ipinapanalangin niya yung kanyang asawa maligtas. Sabi niya, Pastor, sa Ate Evelyn, may request na naman, Pastor, yung aking anak, mag-pray natin. Ate Evelyn, ayun ang patunay, Yung asawa mo nariyan, isang araw, yung anak mo nariyan na rin. Bakit? Kasi nananalangin ka ayon sa will ng Diyos. Huwag kang mananalangin na alam mo, hindi ang kalooban ng Panginoon. Panginoon, panalunin mo naman ako sa loto. Gusto kong yumaman, Panginoon. Anong numero? Pipikit mo ako, bigay mo. 7. Perfect number, 7. Ano pa, Panginoon? Ano pa? Magbigay ka ng gabay. Kapatid, kahit anong gawin mong tingala, at kung manalo ka man sa loto, hindi ang Diyos ang tumugon sa iyo. Dahil hindi kalooban ng Diyos na magsugal ang mga mananampalataya. Hello! Humiling ka sa Kanya na napakayaman. Humingi ka. Ibibigay ng Panginoon. Sabi niya, kung yung mga ibon, kaya kong pakainin. Hindi naman sila nagtatanim, pinakakain ko. Humingi ka. Kakain ka. Kung yung mga bulaklak, dinaramitan ko, ikaw pa kaya? Kaya lang, huwag ka namang humingi ng manalo ka sa loto, Pastor Romel. Minsan naisip ko, tignan ninyo, minsan na, ito, kwentuhan lang tayo Mga kapatid, kwentuhan lang to Minsan naisip ko, ano kaya manalo kaya ako sa loto? Sabi ko kay Belia, pag nanalo ako sa loto, alam mo gagawin ko? Sabi ko kay Belia, pag nanalo ako sa loto, ganito gagawin ko. Aalis muna tayo sa bahay na ito. Titira tayo sa hotel. Kwentuhan lang to Baka sabihin nyo, nagtumataya si Pastor. Titira tayo sa hotel. Kasi nakita ko, ang laki ng bahay, premyo Titira tayo sa hotel. Pagigiba ko itong bahay natin ito, patatayuan ko ng mas malaki. Sabi ni Belia, kung nanalo ka sa loto, ba't dito pa tayo titira? Oo nga Hindi na tayo dito titira. Tapos may isa pa, sinundan. Kaya lang, hindi tayo mananalo sa loto.
Kasi hindi tayo tataya. Nako, yun po. Hindi tayo tataya. Minsan sabi sa akin ni Omen, kasi nanonood siya ng isang palabas na nalo doon sa isang channel, na nanalo sa loto. Alam niyo yun? Sabi niya, pag gusto ko yumaman tayo, gayahin natin siya. Tumaya tayo sa loto. Apo, huwag ka nang tumaya sa loto. Kung gusto ng Panginoon na yayaman tayo, yayaman tayo. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Kapatid, huwag kang mananalangin at hihiling sa Diyos nang alam mo na hindi yan ang kalooban ng Diyos. Manalangin ka sa Diyos, alam mong kalooban ng Diyos. Ano yun? Ano yung prayer ni Lord? Bigyan mo po kami ng aming kakanin. Ibig sabihin, kung ano yung binigay ng Diyos, magala ka sa araw na ito. Amen? Concern ba ang Diyos sa ating kakainin? Concern ba ang Diyos sa ating daramitin? Amen. God will provide. Amen? So manalangin ka ayon sa kalooban ng Diyos. Ano pa? Gusto nyo pa ba makinig? O uwi na tayo? Ano ang panalangin ng kalooban ng Diyos? Sa kalooban ng Diyos? Kapatid, manalangin ka na ng karunungan at pag-unawa. Sino dito nagkukulang ng karunungan? Yan, kalooban ng Diyos yan. Kapag ikaw ay mananalangin ng karunungan, sino dito ang kulang ng karunungan? Kulang ng karunungan. Sino dito nag-aaral? Nag-aaral. Oh, nag-aaral, tas hirap na hirap. Di po ba naranasan nyo na yung nag-aaral ka pero walang pumapasok? Alam nyo po ba, nagkaroon ako ng mensahe na ang pamagat na bobobo na ako. Noon pa yun. Walang pumapasok. Walang alam. Kapatid, ang sabi, humingi ka sa Diyos ng karunungan. Kalooban ng Diyos yun. Ang sabi, tignan ninyo, Santiago 1:5, ngunit, kung kulang ang karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang nagbibigay at di nanunumbat. Amen? Eh, nagkukulang pala ng karunungan, ng wisdom. No? Nagkukulang ka ng wisdom ni Lord, hingin ka ng karunungan sa Panginoon. Ang Diyos ang magbibigay. Ano nakaraan yung karunungan? Dalawang klaseng karunungan eh. Sino nakakatanda ng mensahe nung nakaraan linggo? Meron libreng jacket. Sino? Karunungang mula sa Diyos at karunungang mula sa Diablo. Oh, kapatid, yung karunungang hihingi natin mula sa Diyos. At kapag yun, punong-puno ka ng ano? Inggit ba? Hindi. Pagbibigay. Kapatid, nagkukulang ba ang karunungan mo? Mingi ka. Panginoon, paano kung patatakbuhin tong hanap buhay na to? Kasi lumalabang ka ng parehas eh. Di po ba? Hindi ka nang dadaya. Hindi ka kontraktor. Hindi ko sinabi lahat ng kontraktor ha. Hindi ka nang dadaya. Hindi ka nang dadaya, parehas ka sa buhay. Panginoon, paano kung patatakbuhin ito? Alam nyo, mangungusap ang Diyos. Nagbibigay ng karunungan. Ganito ang gawin mo. Ganito. Alam nyo, yun ang Diyos. Nagbibigay ng karunungan. Nang tawagin ako ng Panginoon bilang pastor, sasabihin ko po sa inyo, sa lahat ng pinakaayoko ay ang mag-aral. Alam nyo po ba, pinag-aral ako ng magulang ko, ayaw kong mag-aral. Huwag nyo kong gagayahin, mga kabataan. Kaya lang, pinatutotoo ko lang, sa lahat ng ayoko ang mag-aral. Pinapasok ako ng mami ko sa PATS. Ang PATS, alam nyo kung saan? Paranaque. At alam nyo ba kung nasaan ako? Nasa Fatima. Nasa Fatima. Eh, pastor, bakit nasa Fatima ka? Kasi naroon si Belia sa Fatima. Nandun siya. Kaya ang gagawin ko, pupunta muna ako ng Paranaque, pupunta muna ako sa PATS, titignan ko kung nakatayo pa yung PATS, at kapag nakita ko na nakatayo pa yung aming eskwela, alis na ako, pupunta ako ng Fatima. At sasabihin ko kay Belia, ano ginagawa mo? Ilang pa klase mo? 3. Wag na, manood na lang tayo sine. Tamo, ang galing kong mag-inggan niya, di ba?
Ibig sabihin, ayoko mag-aral. Ayoko mag-aral. Bakit? Natuturete ko. Biro ninyo, pinag-aaralan namin yung parts ng eroplano. Sabi ko, Panginoon, ano ba itong napasok ko? Bakit pati parts ng eroplano pinag-aaral? Ultimo tornilyo. Dapat tama. Pinagawa ako ng professor namin ng hélice ng eroplano at yun lang ang nagawa ko, hélice ng eroplano. Kailangan, kapag ginano niya sa ballpen, kailangan wag bababa. Ibig sabihin nun, hindi pantay. Pag bumaba, bagsak ka. Ako, gawa. Eroplano yan. Di po ba? Gumawa ako ng hindi pakpak. Hélice pala, hindi pakpak. Hélice ng eroplano. So, gumawa po ako. Kada nasa LRT ko, ang yabang-yabang ko. May dala akong hélice na eroplano. Yan. Nung ginano ng professor ko, tumagilid. Sabi sa akin, Romel, paano yan? Sir, tama na mga 2.5 dyan. Sabi niya, 3 nga, hindi pwede. Dahil ganun ko yung professor ko, 3. Ibig sabihin, ayoko mag-aral. Ayoko mag-aral. Pero tingnan nyo, saan ako tinawag ng Diyos? Sa pag-aaral. Alam nyo ba, Lunes pa lang nag-aaral na ako. Anong mensahe ibibigay ko, Panginoon? Lunes pa lang nagtatanong na ako sa Diyos. Anong mensahe? Ang dai-daing bukas. Pati si Google bukas. Pati Bible bukas. Bakit kailangan ko mag-aral? Lord, wala ako alam eh. Hindi ako marunong magsalita. Pero ang sabi, kapag nagkukulang ka ng karunungan, humingi ka sa Diyos at ang Diyos ang magbibigay. Amen? Diyos ang magbibigay. Minsan, yabang-yabang natin, kaya ko yan. Pagdating mo doon, nakababa na yung kamay mo, wala ka nasabi. Nakababa ng gano'n, wala ka nasabi. Bakit? Nagtiwala ka sa sarili mo. Kapatid, wala tayong alam. Ulitin ko, wala tayong alam. Pero gusto mong gamitin ka ng Panginoon, humingi ka sa Kanya ng karunungan at ibibigay ng Diyos ang karunungan. Amen? Kalooban kasi ng Diyos yun. Mahaba pa, mga 5 oras pa po tayo, mga kapatid. Matulog muna kayo, kung may baong kayong mani, kainin ninyo. Yan. Ano pa? Ang sabi, kapatid, umiling ka ng karunungan at pag-unawa upang malaman mo ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Panalangin para sa Panalangin para sa kapatawaran. Ito yung mga kalooban ng Diyos. Kapag nananalangin ka patungkol sa kapatawaran, no? Kapatawaran ng ating mga kasalanan, tutugon ng Diyos diyan. Dahil kalooban niya na tayo ay patawarin. Hindi po ba? Minsan yung naagawa tayo ng kasalanan, parang, Lord, ayoko nang lumapit, nakakahiya. Paulit-ulit na lang. Sino dito paulit-ulit na lang, ginagawa niya yung pagkakasala na yun? Di ba mayroong pagkakataong gano'n? Di kapatid, kung kailangan mong lumapit sa Diyos, patatawarin ka ng Panginoon. Humingi ka ng tawad. Taos puso, Lord, tulungan mo ako, mahina po ako, paulit-ulit ako bumabagsak sa kasalanang ito. Gusto ko pong makalakad ng may katwiran sa iyo, Panginoon. At ang Diyos ang gagabay sa iyo, patatawarin tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Kapatawaran. Ano pa? Kapag tayo nananalangin ng gabay at pag-iingat ng Diyos, lalo na sa panahon ng pagsubok at pagdududa, sumasagot ang Diyos diyan. Doon sa panahon na tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok, may sakit yung anak mo, may sakit yung mahal mo sa buhay, manalangin ka sa Diyos at makikita mo, gagawa ng himala ang Diyos. Amen? Naranasan nyo na po yun, di po ba? Ano pa? Ano pa ang panalangin na sinasagot ng Diyos? Kapag ka ikaw ay nananalangin para sa iba. Madalas kapag tayo nagpe-pray para sa atin, Lord, bigyan mo po ako nun. Sino kung manalangin ganon? Lord, bigyan mo ako ng ganito. Okay lang yun. Kaya lang, manalangin ka para sa iba. Panalangin mo ang bansa. Panalangin mo ang ating Pangulo. Bigyan siya ng wisdom. Panalangin mo ang mga senador, ang mga congressman, ang mga kapwa nating Pilipino, ang mga kapwa nating tao, ipanalangin mo. Hindi yung sarili mo lang iniisip mo.
Kapag tayo mananalangin, manalangin ka para sa iba. Nakita mo, may sakit yung iyong kapitbahay, pag-pray mo. Huwag mo sabihin, buti nga sa kanya. Diba? Minsan nakikita natin, walang yan naman yan eh. Hindi, pag-pray mo. Sino dito nakita sa picture si Chris Aquino na aratay? Ako, hindi ako mahilig sa showbiz, pero nang makita kong ganun, pinag-pray ko siya. Nakita ko rin si Erap, nakaiga, may sakit noon. Sabi ko, Lord, pagalingin mo siya. Hindi naman kami friend ni Erap, pero pinag-pray ko. Ibig ko sabihin, manalangin tayo para sa iba. Amen? Hindi naman nila alam yun, pero ang Diyos, ang mahalaga, alam ng Diyos, nananalangin ka para sa iba. Pagpapakita na hindi ka selfish. No? Shellfish. No? Hindi ka ganun. Kasi nananalangin ka para sa iba. Pray. Kapatid, pray mo yung katabi mo, i-bless ka ni Lord. Amen? Yan ang mga panalangin tinutugon. Panghuli na po to, pwede na po tayong umuwi. Yan. Maging matatag sa ating mga panalangin. Kapag tayo mananalangin, maging matatag ka doon. No? Maging matatag ka sa panalangin. Ang mga taong patuloy na tumatawag sa Diyos sa panalangin ay sinisiguro ng Diyos na sasagutin niya ang kanyang panalangin. Ulitin ko ang mga taong patuloy na tumatawag sa Diyos sa pananalangin ay sinisiguro ng Diyos na sasagutin niya ang kanyang panalangin. Ang sabi ng Lucas, chapter 18, verse 1, panghuli, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghihinawa. Ano ang sabi ni Jesus? Manalangin palagi at huwag kang manghihinawa. Huwag kang mapapagod sa kakadulog sa Panginoon. Pray, pray, pray. Ano man ang nagaganap, pray, pray, pray. Bakit? May kapangyarihan sa panalangin. Amen? Isa pa, alam pala, ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Anong gagawin mo? Siya pala sumasagot. Pray. Amen? Mga kapatid, sa umagang ito, bakit hindi ka manalangin sa Diyos? Alam naman ng Diyos yung puso natin. Huwag kang manghinawa. Huwag kang mapagod. Di naman niya sinasagot Patuloy at patuloy kang manalangin sa Panginoon. At ang Diyos sasagot sa ating mga panalangin. Amen? Palakpakan niya natin ng Panginoon. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat sa kasiguruhan na ang aming mga panalangin ay tinutugon mo. Kaya nga, Panginoon, turuan mo kami na manalangin ng tama. Tulungan mo kaming manalangin ng hindi makasariling panalangin, kundi manalangin kami ayon sa kalooban mo, Panginoon. Manalangin kami para sa iba. Panginoon, amin pong idinadalangin ang aming bansa. Dinadalangin namin ang aming Pangulo. Bigyan mo siya ng karunungan na pamunuan ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ng karunungan ng mga senador, ang mga congressman, Panginoon, ang mayor, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang aming mga kapatiran, Panginoon. Pagpalain mo ang aming mga kapitbahay, Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Turuan mo kaming manalangin ng tama, Panginoon. Isang bagay yan, sigurado kami, Panginoon. Kapag kami nananalangin ng tama at ayon sa iyong kalooban, sasagot ka sa aming mga panalangin, Panginoon. Salamat sa mga panalangin, sasagutin mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Amen.